Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Ace of Swords. Your mind is clear, sharp. There's no blockage. There's no negativities or anything na nagpapakloud din sa isipan mo. Nawala lahat ng mga humahadlang, humaharang, mga nagpa-fog, blockage, yung mga nagpa-block sa path mo, sa uumpisan mong gagawin, no? Na magtatagumpay yung uumpisan mong magsasucceed ka kasi you triumph, you succeed, you surpass the challenges or yes, kasi merong mountain at nasa taas pa ng mountain. Yung sword na yan. No mountain is too high for you. Parang ganun ba? There's no blockage anymore. Or there's nothing could block you. Your way. Ano yan as in, wala na yung mga nagbablock sa way mo, sa path mo. Wala na. Wala na. Kaya, stable na yung situation mo. Magiging okay na. Kasi wala na yung mga hadlang. And, wala na pala itong mga itong mga nagkuklok sa'yo. Yung mga, ano ba yan, dark shadows. Yung sumisimbolo ng parang ibon dyan. Hindi yan dark shadows, may evil spirits yan. Mga pwedeng evil spirit o mga demonyo. Pwede din. At ano yung mga entities, dark entities? Hindi. Mga demonyo, mga evil spirits, mga negative energies pati. Yes, mga negative energies pati yan. Yung mga nagsialisa na sa'yo, na nagsilayuan sa'yo. Yan yung mga nagbablock lately sa'yo. Pero ngayon, or maybe in the past, na wala na, nagsilayuan na sa'yo, na drive away, o nagsialisa na. Ayan. That's why, wala nang nagka-clouded sa isipan mo niyan, o wala nang nagpa-block sa way mo sa path. So, ano pa? So, magaling yung mga negative energies at mga spirits na yan. Ay, dito nang galing sa King of Pentacles. Bakit? Sinunda ka niya ng negativities at spirits. Ginagayuma ka ba ng King of Pentacles? Tingnan natin. Ginagayuma ka kasi niyan eh. Kaya, dun pala nanggagaling yan sa kanya. Yung mga negativities and evil spirits niya kasi ginagayuma ka niya. Pero, may hindi nagtuloy-tuloy yung ginagawa niya sa'yo na panggagayuma, na yung makontrol ka ng gayuma niya, yung mag-cloak na sa'yo, yung ma-attach sa'yo yung gayuma niya kasi nagsialisa na yung mga negative energies like the spell, yung mga ganun ba, and yung spirits. Ayan.
gawa ni King of Pentacles yan. Someone na hardworking. Bakit na-in-love yan sa si King of Pentacles? Mukhang na-in-love siya. Pahalang. Upright ba yan? Na-in-love siya sa'yo kung kaya ginagayuma ka niya. Pero it's really unfair yung ginagawa niyan sa'yo ni King of Pentacles niya na ginagayuma ka niya. Hindi tama yun. Kung mahal ka niya, kontakin ka niya, i-pursue ka niya, no? More on action, not using a spiritual, right? More on pursuing you, na talagang patunayan niya na mahal ka niya, na gusto ka niya makasama, na talagang gagawin niya lahat. Yung mag-effort, hindi na pride and ego yung pairalin niya, na ikaw ang gusto niyang palapitin yan sa kanya, na magmakaawa sa kanya kung kaya ginagayon mo kanya. Madaya. Kung gusto ka talaga niya, kung mahal ka niya, edi mag-effort siya sa'yo, di ba? Ganun lang yun. Message ng angels for you. Nag-succeed ka, nagtagumpay ka. You are talented, o may mga talent ka. You can achieve great heights. You can achieve your goals in life, great things. You are bold and daring. Believe in yourself. You are a natural, optimistic, positive person. And mabilis ka nang mag-succeed sa mga goals mo. So mabilis ka nang mag-succeed sa mga goals mo kasi wala nang maharang, wala nang humadlang sa'yo. Makakatuluyan mo ba yan si King of Pentacles na yan? Tingnan natin. Makakatuluyan mo naman siya kasi pero unfair yung ginagawa niya. Kasi, bakit? Makatuluyan mo nga daw siya kasi gustong-gusto ka niyan. Gustong-gusto ka niya makuha. Pero hindi tama yung ginagawa niya, ginagayuma ka niya. Kasi meron kayong soul connection or maybe twin flame o mirror or soul connection or spiritual connection, no? Parang ganun. Magiging magaan, malapit yung loob ninyo sa isa't isa ng tao na yan. Makatuluyan mo yan, pero dapat niya itigil yung panggagayuma sa'yo. Kasi nare-restrict ka niyan, na nakukontrol ka, wala kang kalayaan. Madaya siya. Diba? Madaya yan. Hindi dapat siya naging ganyan. Kung mahal ka niya, dapat ay pursue ka na lang niya. Hindi na idaan niya sa mga witchcraft or spiritual. At mapapahamak pa yung kaluluwa niya. Mapunta pa siya sa impyerno pag sige siya gawa ng ganyan. Ano pa? Tungkol kay King of Pentacles na yan. Anong feelings yun sa'yo ngayon? Kasi makatuluyan mo naman daw yan eh. Nasasaktan siya ngayon. Ano pa? Ang feelings ni King of Pentacles na yan sa'yo ngayon. Nahirapan talaga na nasasaktan, guys. Parang na left out in the cold, feeling abandoned. Pero mali yung kanyang ginagawa. Na ginagayuma ka niya. Dapat ay pursue ka na lang niya. Kontakin ka niya. Sabihin niya kung anong gusto niya mangyari sa inyo. No? Na magsama na kayo, di ba? Ano bang gusto niya magsama na kayo agad? Ano bang hindi naman daw gusto magsama kayo agad. Ano bang gusto ni King of Pentacles mag-usap kayo? Makapag-usap na kayo? Oo, ang makapag-usap na kayong dalawa. Ayan. At anong gusto niya? Bumuo na agad kayo ng pamilya? Agad. Oo, ang bumuo na kayo agad ng pamilya. At ano pa ang healing mong magagrant? Ang ma-restrict, ang matali, ang mabahin. Sino? Yung gumagawa sa ng witchcraft? Hindi.
Itong Hierophant na to. Mga evil forces. Mukhang hindi. Ano to? Mga kaaway mo? Tingnan natin. Mga kaaway mo. Mga kaaway mo. Yan. Yan ang gusto mong ma-restrict na matali, no? Na hindi na siya makapang-harm sa'yo. Na hindi na siya na hindi na siya makapang-harm sa'yo spiritually. Itong tao na to, High Priestess, oh, na hindi na siya makapang-harm sa'yo spiritually. So, yan. Enemy mo. Message ni King of Pentacles sa'yo. Until now, ginagayuma ka pa rin King of Pentacles na yan. Tingnan natin. Hanggang ngayon, ginagayuma ka pa rin ni King of Pentacles. Yes, para maging passionate ka sa kanya, para ma-in love ka sa kanya, para kung may choices ka o may options ka, siyang piliin mo, para ma-attach ka sa kanya, para i-desire mo talaga siya. Message ni King of Pentacles sa'yo na yan. So many things remind me of you. Madami daw bagay na nagpaparemind sa kanya. Tungkol sa'yo. About sa'yo. Ano ang gusto pang sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan? Hindi na gumagana ang gayuman niya? Oo. Yung spiritual yung ginagawa, yung gayuman niya sa'yo, hindi na gumagana daw. Oh. Naramdaman niya. Oh, naramdaman niya. Ibig sabihin, maka-expert yan siya sa mga ganyang gawain. Sa mga ginagawa niya ba? Naramdaman niya. Oh, naramdaman niya na hindi na gumagana yung gayuman niya sa'yo. Ba't ba kasi gayumahin ka niya ng gayumahin? I-pursue ka na lang niya. Ano yung pinapairal niya? Pride. Malamang pride, guys. Pride. Pride. No, hindi niya binibitawan yung pride niya. Hindi niya nirelease. Hindi niya nilet ko yung pride niya. Pride. Maigo pa siguro. Dapat niyang isantabi yung pride niya kung gusto kanya talagang makasama. Na i-pursue ka niya. Ganun. Ganun lang yan. Baka sa pag-grease niya sa'yo, sa pag-uusap niya sa'yo, basta seryoso lang. Na hindi siya naglalaro, na seryoso talaga siya, nabuo na yung loob na yung desisyon niya na magsama kayo, na mag-umpisa kayo, ganun. Na gusto niya umpisahan ninyo, na relationship, o magsama na kayo. Ay, baka doon na mag-umpisa ang lahat ng miracle. Doon na mag-umpisa ang lahat ng maliligayang araw ninyo. Doon na mag-umpisa ang maging happy at fulfilling and full of satisfaction yung buhay ninyo. Kasi magkasama na kayong dalawa, na ma-enjoy nyo na yung buhay kasi magkasama na kayong dalawa. Dapat, huwag pairalin ang pride. Ano sabi ni Jesus Christ? Huwag maging mayabang. Ano ba yung, ang alam ko guys, yung pride na yan ay may connection yan sa kayabangan eh. Yung ganon. May pagka-superior din yung taong pride eh. Maging down to earth. Maging submissive dapat siya sa'yo. Hindi na idaan ka niya sa spiritual, sa witchcraft. Kakapahamak pa ng soul niya yan. Mag-risk siya. Dapat mag-isip siya ng positive, hindi negative. At pangit yung may pride. Yung ma-pride yung isang tao. Mahirap pakisamahan.
kung yung karelasyon mo, mahirap makisama sa tao ma-pride. Kung yung karelasyon mo ma-pride. Mas maganda yung down to earth, yung good nature, yung klase na yung tao. Walang maging problema sa relationship nyo. Pagka ganun. Ito yan. Ano pa ang nais iparating sa'yo ni King of Pentacles na yan? Gusto ko niya mapangasawa. So, determined siya na mapasa kanya ka, na pwedeng magkabalikan kayo kung ex mo yan. Na, kasi nasama lang to for sure. Pwede din kung ex mo magkabalikan kayo nila kasi in reverse. And, yung mapasa kanya ka na, yung magkaroon ng stability sa inyo, yung maposes ka na niya, yung sa kanya ka na, yung hindi ka na mawala sa kanya, yung para bang pagmamayari ka na niya. Pero actually, hindi pwede na pagmamayari ka ng isang tao, kahit karelasyon mo pa yan. Kumbaga, para maging partner ka na niya, part ka na ng buhay niya, part na siya ng buhay mo din. Ganon. Ayan. Ano pa? Nais sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan. Upright. In reverse. In reverse to. Yung ito. Ace of Cups. Nanghinayang to. Mari may nag-umpisa talaga sa inyo noon ni King of Pentacles na natapon, na pinanghinayangan niya. Dahil natapon, na wala, nasayang. And now, dahil sa nanghinayang siya, maring dati ay loko-loko lang. Or hindi ba yung nagseryoso dati? Kung nakarelasyon mo, hindi nagseryoso. Hindi siya nagseryoso, hindi siya nag-effort continuously sa'yo noon. Hindi siya nagseryoso noon. Pero ngayon, ayan yung offer niya sa'yo, seryoso. At maging loyal daw siya sa'yo, maging reliable. And seryoso yung offer niya sa'yo, magkukumit, mga ganon. At makipagbati daw siya sa'yo. So, ganon dapat. Kung gusto niya na makasama ka, makipagbati siya sa'yo, magpakumbaba siya, o kaya maging submissive, na maging down to earth. Ano bang problema pag maging down to earth? Anong masama doon? Yung ayaw lang na maging down to earth o yung maging submissive ay yung mga taong ma-pride, mayabang. Ano ba mapala sa yabang at sa pride? Wala. Yan ang number one na maghadlang sa isang tao na makamit niya yung goal niya, na mamuhay siya ng gusto niyang buhay, na maging masaya siya. Diba? Yan ang kadalasan na blockage na humahadlang o hadlang sa pangarap ng isang tao, sa gusto niyang buhay. Anong ini-embody mo energy? Uy. Full of love. You're surrounded by loving energies, or sumisimulo ka ng love. Love. Kasi pink may mga transform sa'yo o dahil sa you radiate love, or you embody love, or full of love ka ngayon, or surrounded ka ng loving energies, may mga transform sa'yo at sa ibang tao na na-influensyahan mo. Yung gano'n. Ano pa? In-embody mo energy yun, or energy mo yun. Ay, so enchanting, so attractive, so sexy. You look sexy for sure. Mataas yung self-esteem. You're confident, assertive, and passionate. Brave, no? Very brave. Oh, may mga nag-transform talaga sa'yo, may nagbago sa'yo. Oh, parang kaka-transform into a butterfly, no? And
from my cocoon into a butterfly, no? Ganun. And, makikita yung strength sa'yo, na you're a strong person. And courageous as well. Makita yun sa mga mata mo, na courageous ka. And balanced ka. You're feminine and masculine. Balance. Powerful yung personality mo with the face of the dragon. And strong. Very brave. Very fiery. Nakaka-intimidate ba yung energy mo? Parang hindi naman. Hindi naman kasi parang surrounded ka ng loving energies. Parang nag-embody ka ng love. Ayun o, love. And, ano pa, ang energy mo yun? Para madagdagan lang. Balance, fair, balance. Clear your mind mo. You know what is right from wrong. You're fair. You're just. You're justified. Nag-heal ka pa ngayon. Oh, nag-heal. Parang nasa pace ka na nag-heal ka. Ano to, nag-umpisa ka pa lang mag-heal? Hindi. Ibig sabihin, patapos ka na mag-heal. Patapos ka na mag-heal. Ayan o. And then you will start a new path, a new journey. Or kung ano man itong umpisan mo. Meron kang umpisan na anong path. Hindi path. May umpisan kang something na new. New. Yes, something na new. So, let's see kung madami ba ang type ka. 50-50. Upright ba yan? Yes, madami ang nagkakagusto sa'yo o type ka. Pero tinatago nila yan, hinahide nila guys. Para bang ayaw nilang malaman mo, hinahide nila yun. Kahit type ka nila. Kasi takot sila sa'yo. Ganun ang kadalasan na reason eh. Dahil takot sila sa'yo. Na malaman mo na type ka nila. Kasi alam nila magagalit ka. Yes, dahil alam nila magagalit ka. May ganang tao ha, pag nalaman nila na type sila ng person na yan, ay magagalit talaga yan. Pag mayroong mga, depende sa tao kasi, mayroon naman na baliwala lang, mayroong tao na ayaw talaga, no, na nagagalit pagka alam nila type sila ng ganun, na parang may mali siya. Bakit ko nasabi yan? Ganyan din ako. Ewan ko lang sa inyo. Isa na ako dyan, na pag hindi ko type na type ako, gagalit ako. Ewan ko lang sa iba, kasi kaya nasabi ko na may ganyan yung tao. para bang parang nakakainis. Yung ganun ba? Parang nakakainis. Basta gano'n, no? May mga gano'n tao. Sample na lang ako. Sample na lang. Ano ba? Pero hindi ibig sabihin na yung ano yun mo na tawag dito, supladaan dapat ay maging ano ka din. Kumbaga, dapat maging kahit hindi mo type, no, na type ka, ay maglagay ka na lang ng boundary. Hindi na yung sigawan mo o maliban na kung basusin ka na, no, kung nagkukross na ng boundary, no, eh syempre kailangan pagtanggol yung sarili mo. So ayan guys, ito na lamang for collective reading.